Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. And for today's video nga guys, so tomorrow guys is piyesta dito sa amin, piyesta ng Santo Niño. And yung mga kabataan nga dito sa harapan namin sa may chapel is nagpa-practice ng drum and lyre. And ito nga si Patantan ay nakita nga sila. And grabe talaga, tuwang-tuwa si Patantan kasi first time niyang makakita ng totoong drums and yun nga lyre. So yung drums kasi guys, gustong-gusto niya yan. Binilhan namin siya ng laruan na ganyan. So ayun, ilang araw lang. So isang araw lang guys, sira na kaagad. Kaya tuwang-tuwa siya nung nakita siya ng totoong drum na malaki talaga and mahaba yung stick. So sabi ko nga, gusto mo ba ng ganyan? So paglaki mo, sali ka sa ganyan, sabi ko. So anyway nga guys, tomorrow ay piyesta and for sure talaga is maraming tao. Since tomorrow nga guys is piyesta dito, so ilang araw nang sunod-sunod din yung misa. So hindi ko alam kung naririnig nyo ba sa aking background guys yung misa kasi nga malakas din yung sounds. Tapos dagdag mo pa yung panonood ni Taytan. So ayan guys, ang ingay talaga ng background ko. So thankful talaga dito sa binili ko na mic and hindi talaga siya masyadong naririnig dito. Pero hindi ko din sure guys kasi hindi ko rin naman masyadong napapakinggan and yung boses ko nga lang yung naririnig ko. Pakita ko lang din sa inyo guys itong mga stock namin ng alak. So bagong order to guys. Ayan, umorder din kami ng isang box ng Alfonso kasi nga isa ito sa pinakamabentang alak dito sa lugar namin. Ito ngang si Patantan is tuwang-tuwa sa panonood sa nagda-drum and lyre. Kaya sabi ko sa kanya, dahil wala kang magawa at nanonood ka lang, turuan na kitang magsulat ng pangalan mo. Kaya ayan guys, pinakuha ko siya ng pencil tsaka ng papel. So ito si Dane Ethan guys is masipag siyang mag-school. Kasi pag every day na pumapasok siya guys, every morning yan, tinatanong ko siya kung gusto niya bang pumasok. Sabi ko, gusto niya pumasok, ganyan-ganyan, nilaloko ko every morning. And lagi niya nga sinasabi na ayaw niya, gusto niya sa school kasi tuwang-tuwa nga siya sa school kasi marami siyang kalaro. And si Dane Ito naman guys is madaling matuto sa mga tinuturo ni Teacher Dali. So ito nga lang yung part na medyo tamad siya guys sa pagsusulat ng pangalan niya. So hindi naman ganun kahaba yung pangalan ni Dane Ethan guys. Pero tamad na tamad talaga siya pagdating sa pangalan niya. Mahilig siya mag-drawing ng mga bus, mga cars, so mga ganun yung hilig niya. Pero pagdating sa pangalan niya is tinatamad siya. Kita nyo naman dito sa video guys na ayan, ang daming sinasabi bago matapos yung isang pangalan niya. Pero at least guys, dahil kabisado niya na nga rin yung alphabet, kaya madali na lang din sa kanya tandaan yung mga letters sa pangalan niya. Alam niyo ba guys na hindi ako yung tipo ng nanay na ipipilit dun sa bata na matuto ka agad, na katulad ng iba guys na dapat ganito ka, ganyan ka, dapat matuto ka agad dito, dapat matuto ka magbasa agad nito, dapat marunong ka na magsulat nito. Yung mga ganun guys, basta ako ayoko ng ganun. Gusto ko yung natututo yung anak ko ng kusa ba. So yung sa kagustuhan niya, yung will niya talaga na matuto. So ayan nga guys, si Dane Ethan is hindi ko na nga napansin na natuto na ng ABCD, ng numbers, tsaka color, shapes. So, kusa na siyang natuto guys, hindi ko siya sapilitan sa panonood niya ng TV, din siya natuto guys. Kasi guys, sa totoo lang, yung mga toddler, habang tinuturuan nyo sila, tapos ng sapilitan, mas lalong hindi sila natututo. Yung parang nawawalan sila ng interes, ganyan. Yung parang kinatatakutan na nila yung pag-aaral nila dahil nga ganun, na sinasapilitan sa kanila yung mga bagay na ayaw naman nilang gawin. So, kaya kung ako sa inyo guys, huwag yung pipilitin yung mga anak nyo. Kasi, kusa naman talaga silang natututo guys. Anyway guys, napansin nyo ba itong sulat ni Dane Ethan? So, kung nakikita nyo sa baba ng papel niya may 4 and 5. Ako yung nagsulat yan. Minsan kasi ganito tong si Dane Ethan guys, napapabaliktad-baliktad niya yung mga numbers, letters. So, ganun siya. So, ganito rin ba yung mga anak nyo guys? Pero sinearch ko din naman siya sa Google guys and sa YouTube and sa TikTok. So, minsan daw talaga ganun daw yung mga bata na pagbabalik-baliktad nila yung pagsusulat nila. Pero in time naman daw is maitatama din naman nila. Pero guys, alam nyo ba, dumating din kami sa part na si Dane Ethan ay na-addict sa pagsi-cellphone. So, si Dane Ethan guys is nung 2 years old siya. Every time na dumadating yung papa niya galing sa work, kinukuha agad yung cellphone ng papa niya. Kasi naman yung papa ni Dane is mabait naman talagang tatay, ayaw nang nakikitang umiiyak yung anak niya. Kaya everytime na lalapit talaga si Tantan is binibigay niya kaagad yung phone niya. At dahil nga guys, napansin ko na naa-addict na nga si Dane Ethan sa pagse-cellphone noon, sinabi ko sa asawa ko na awatin na namin siya habang bata pa siya. So ang ginawa nga namin noon, sabi ko sa kanya, pag-uwi siya, itago niya kaagad yung cellphone niya para paghahanapin ni Dane is hindi niya agad mahahanap. So ganun yung una namin ginawa guys. Um,
nung una talaga guys is umiiyak-iyak pa siya every time na kinukuha niya yung cellphone ta's 'di niya makita, hindi binibigay ng papa niya, umiiyak siya. So ang ginawa namin hinayaan lang namin siya. Hanggang sa matapos siyang umiyak, hanggang sa nalilibang na siya, hanggang sa unti-unti na siyang nasanay na walang cellphone. So yun guys is naawat namin siya sa cellphone nung 2 years old siya. Kaya kung ako sa inyo guys na mas mainam kung maaawat niyo sila ng bata pa sila. Kasi 'pag malaki na sila guys sobrang hirap na talagang awatin. So dumadating nga sa point na umiiyak, nagwawala, nagdadabog. So darating kayo sa part na gano'n kapag hindi niyo naawat yung mga anak niyo habang bata pa. So, sa una talaga mahirap silang awatin kasi iiyak-iyak, maaawa ka. So, ganyan kasi yung asawa ko guys. Maawain yung asawa ko sa anak namin. So, sa aming part ako kasi yung ano, kumbaga hindi ako ano ba tawag dun, soft parenting ba tawag dun? Basta guys, hindi ako gentle parenting. So, hindi para sa akin yun guys. Kasi ako talaga kapag umiyak si Dane, hinahayaan ko lang siya. Pagka may ginawa siyang bad, papaluin ko siya sa kamay, ipagpe-face the wall ko siya. So, ganun akong nanay. So, hindi ako konsentidor na nanay. So, charot. So, hindi naman konsentidor yung asawa ko. I mean, ano lang siya, mabilis maawa sa anak namin. So, gano'n siya. Mabait kasi siya, guys. Mababaw ang kanyang luha. Luha? Basta gano'n, guys. So, basta gets nyo na yun, guys. Kung magkabaliktad kami sa ibang nanay, guys, is mabait na nanay. So, ako hindi. Ako gano'n, guys. After nga magsulat ng pangalan ni Dane Ethan guys, hinayaan ko na nga siya kung ano bang gusto niyang gawin. Kaya ayan, nag-drawing siya tapos pinakita niya nga dito sa video. Tapos hinarap niya pa pala sa akin yung video guys. Ayan, nakita niyo tuloy akong nagsasampay. So, ang laking tulong din pala talaga guys kapag matik yung washing niyo. Kasi ayan, sasampay mo na lang talaga pagkatapos. Magastos nga lang sa tubig at saka sa sabon. Pero okay lang, at least di tayo masyadong pagod. So, ayan, nagsasampay na lang tayo. Kaso nga yan, isa din 'to sa aming problem guys kasi nga wala naman kaming masyadong sampayan dito sa loob. Meron din akong sampayan sa labas kaso konti lang din yung kasya. So ito guys is kinagabihan nga, ginising ako ng aking asawa. So nakatulog na ako nito guys kasi pinatulog ko si Dane Ethan. And ito nga nakita ko yung sa may chapel. Ayan, nagpipintura sila guys. Grabe. Nung nagising ako, amoy gas siya. So hindi carry ng aking ilong. Kaya ayun guys, inatake ako ng aking allergy nito guys. Gabing-gabi na. So sabi ko nga nako po. Yari na naman talaga ang aking ilong. So ang hirap din talaga ng meron kang allergic rhinitis. So, hindi ko alam, pero itong allergic rhinitis ko talaga is nakuha ko lang nung nagbuntis ako kay Dane Ethan. So, hanggang ngayon, ganito pa rin ang aking ilong. Kasi nung ako'y dalaga naman guys, kung saan nga ako nagtatrabaho, maalikabok pa nga iba kong mga naging trabaho, pero hindi naman ako ganito na bahing ng bahing. Maselan yung pang amoy ko noon, alam ko, pag may naamoy din ako na hindi gusto ng ilong ko, nagbabahing din ako, pero hindi gantong klase ng bahing-bahing talaga na tuloy-tuloy. Ay naku, ang hirap ng ganitong ano guys, allergy. Eh, 'pag gan'tong umaatake yung allergic rhinitis ko guys, bukod sa bahing ako ng bahing, nagduluha pa yung mata ko. Sobrang kati pa sa ilong guys, sa loob ng ilong. Kaya hindi mo talaga mapipigilan yung pagbabahing-bahing. At dahil nga sobrang umaatake na yung aking allergic rhinitis guys, inutusan ko na nga ang aking asawa na mag-close na ng tindahan. Kasi guys, mag-11 na rin 'to, medyo extend. OT kami nito. Kasi alam niyo naman guys, kadalasan talaga nasa 10:30 is nagko-close na talaga kami. So this time is sumabot nga kami ng 11 kasi medyo marami-rami pa yung mga bumibili. At syempre guys, hindi mawawala sa ating tindahan sa ating vlog-vlogan, itong tindahan series guys, kung magkano ang ating kinita today. 9K na 95K. Ito ko 19,200 lang nakalagay. Saan? 329 nakuha ko eh. 32. 1,000 sa top drinks. Plus kanina namili ako. Tapos ito, 791. Yung 500 dyan, kinuha ko sa kabila. Ito sa soft drinks. Sa soft drinks. Ito. Tapos yung, ayan nga, doon din sa pera ng Yung sa ano, soft yung drinks. 500. Yung sa soft drinks din ko yung kinuha. Dito. Oo. Yung butal. Sa 733 ata. Less 500. Plus 38. Ay, 858 pala. 88 na pala. Tapos nagdala ako dito isang daan. Mga ganun na. 9K plus. So, I'm gonna get this 1, 2, 3, 4, 5. Para sa alkansya ko, para sa birthday ni Dane. Pero feeling ko di umabot ng 6K yun. Kasi parang may mga nakalimutan akong araw nilagyan. Pero dapat 6K yun. Nakatulog na ako. Tap na ng tulog ko eh. Insit ang mata ko, namamaga. Mamaga yung mata ko guys. Ouch, naninilip yung charis. Charis, grabe baga. Tanawa lagi. It's hurt. Tapos bukas, test dito guys. Kaya may mga ginagawa-gawa sila. So that's it guys. Thank you for watching. Bye. Dami kalat.
Ano yung kapatid niya?